ng Ama si Pedro, sinabi niya, kayo ang Kristo. Alam mo, kuya, sa Ebanghelyo ni Mateo, ang sabi dito ng Panginoon kay Pedro, Pedro, sinasabi ko sa iyo, walang nagsabi ninuman sa iyo, ninumang tao. Kasi, tinatanong nga niya, ito ang mga sinasabi ng mga tao sa kanila, sa mga alagad. Kaya sabi niya noong, walang sino mong tao nagsabi sa inyo. Maging siya, wala, hindi niya iniisip. Ang nagsabi niyan ay ang aking amang nasa langit. Kaya nga kuya, sa pangyayaring ito, diniktahan si Pedro ng Ama upang sabihin na ang ating Panginoong Hesus ang siyang Kristo. Kaya nga kuya, katulad ng sabi ko kanina, sa ngayon, marami pang mga tao na hindi naniniwala sa ating Panginoon. Na siya'y Diyos. Na siya ang tunay na ikalawang persona na Diyos. Katulad ng ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya, na kinikilala lamang ang ating Panginoong Hesus na propeta. Katulad ng mga sinagot na ito ng iba't ibang tao tungkol kung sino siya na naririnig ng kanyang mga alagad. Hindi lamang ngayon, maging tayo naririnig natin na siya isang propeta lamang, si Kristo. Kaya walang pagkakaiba sa mga tao noon kaysa sa mga tao ngayon na hindi pa rin nananalig at nananampalataya na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Totoo po yung sinasabi niya, Kuya Bert, sapagkat dito sa pahayag na ito, alam naman ninyo, doon sa mga alagad, isa lang yung nagsabi na siya ay Kristo Kaya yung pinaliliwanag ninyo na marami ngayon ng mga hindi pa rin naniniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos, ganap pa rin ngayon sa panahon na ito. Marami pa rin hanggang sa ngayon. Yung sinasabi ko niyan, kuya, para maliwanagan ng ating mga kapatid na nakikinig sa atin ngayon. Basahin mo sa Mateo chapter 16 verse 13. Dito sa Mateo chapter 16 verse 13, makikita po natin dito na ang sinabi ng ating Panginoon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, ang sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kung hindi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ng kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siyang Kristo. So, yan ang ibig ko sabihin, kuya. Hindi ang sino mang tao ang nagsabi kay Pedro. At maging si Pedro wala sa isip ngayon kung di pinaisip ng Diyos sa kanya. Kaya, inibig ng Diyos na yon, ng Diyos Ama, dahil itatayo na ng ating Panginoon ang kanyang iglesia na ginamit upang iligtas. Samong yun, kuya, doon sa araw na yon, doon niya itinayo ng ating Panginoon ang kanyang iglesia. Kaya huwag natin sabihin, inaangkin ng iba ang iglesyang ito. Hindi kailanman pwedeng angkinin ng sino man, sapagkat ang founder ng iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus
ay mismong siya ang founder. Hindi tao. Hindi si Pedro, kundi ang Panginoon ang founder nito. Na itinayo niya ang kanyang iglesia. Na ang sabi niya kay Pedro, kahit ang kamatayan, hindi mananaig dito. Kaya hanggang ngayon po, buhay na buhay ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ito po ang tunay. Ito ang number one na iglesyang itinayo ng Diyos. Wala nang iba. Maliban dito, fake na. Magpapatuloy na po kami ni Kuya Bert sa atin hong palatuntunang patnubay. Ngayon hong 24 ito ng buwan ng Mayo. Atin pong nakuha na itong kabuuan ng sinabi ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. At ito hong nalalabi pa sa chapter 8 ng Marcos, unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Meron pa po tayong oras, babasahin ko po. Mula noon, itinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niyang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtaman niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ka ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Ito ho yung huli na ho, Kuya Bert, ng chapter 8 ng Mateo. Unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Binibiro ninyo ito? Yung lilimutin nating sarili upang maging tagasunod tayo ng ating Panginoon. At sinabi pa niya na limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano ba itong mga proses na ito sa buhay ng tao, Kuya Bert? Alam mo, Kuya Men, napakalalim niyan at napakaraming aral na matukuha natin sa binasa mo ito. Tatalakayin lang natin yung unang talata na binasa mo mula verse 31 hanggang 33, no? Tapos, yung susunod, Kuya, check-up mo lang dyan, yung sa susunod, no? Kasi magagahol tayo sa oras. Pero tingnan natin mabuti dito. Noong sabihin ng Panginoon, yung siya'y magdurusa at mamamatay, si Jesus kasi ang iniisip niya, hindi mangyayari yan eh. Kasi alam niyang galing sa Diyos ang Panginoon. Hindi pababayaan ng Diyos ang sino man na anak niya, tagasunod niya, o propeta niya, hindi kailanman pababayaan. Sa mga nakaraan kasi, ganito ang mga pangyayari ng mga propeta. Hindi pinabayaan ng Diyos. Kaya, dito si Pedro nag-isip ng sarili na hindi mangyayari sa Panginoon niya na mamamatay siya. Kung mamamatay siya, paano na sila? So, iniisip niya ang kanyang sarili. Kaya nga sa mga sumunod, sinabi niya na kung sino man
ang gustong sumunod sa akin, limutin niya sa kanyang sarili. Ganun tayo, kuya, katulad nga nung nasabi ko, naglilingkod man tayo sa Diyos, pero yung sarili rin